Ibinigay ko ang lahat, ang yaman ko, ang pangarap ko, pati ang dangal ng pamilya ko, para lang maging asawa mo. Pero ang isinukli mo sa akin ay kumukulong mantika at isang kutsilyo sa likod. Habang naghihingalo ako sa sahig, narinig ko ang tawa ninyong dalawa. Akala niyo ba ay tapos na ako? Nagkakamali kayo. Mula sa abo ng aking pira-pirasong mukha, muling babangon ang isang Clarissa Monteclaro. Handa na ba kayong harapin ang impyernong kayo mismo ang gumawa? O hihingi rin ba kayo ng tawad kapag huli na ang lahat? Walang kwenta si Clara. Isang malaking ATM na may kasama pang drama. Konting tiis na lang, Miranda. Mapapasa atin na rin ang lahat ng ari-arian ng mga Monteclaro. Pagkatapos nito, itatapon ko siya sa mental hospital at doon siya mabubulok kasama ang mga ilusyon niya. Ang boses na yon, ang boses na 5 taon nang bumubulong ng mga salita ng pag-ibig sa kanyang pandinig, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng kanilang tahanan. Sa loob ng kusina, dahan-dahang binitawan ni Clarissa ang sandok na kahoy. Ang usok na nanggagaling sa niluluto niyang bulalo, ang paboritong ulam ni Derek para sa kanilang ika-5 anibersaryo, ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit ang init na nararamdaman niya ay hindi galing sa kalan, kundi sa apoy ng katotohanang unti-unting tumutupok sa kanyang pagkatao. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na pilus na kahon, isang mamahaling relo na binili niya mula sa kanyang lihim na ipon, isang simbolo ng kanyang pasasalamat dahil sa pananatili ni Derek sa tabi niya kahit tinalikuran niya ang yaman ng kanyang pamilya. Humawak siya sa gilid ng lababo nang maramdaman niya ang biglang pagtibok ng kanyang sinapupunan. 7 buwan na ang sanggol sa loob niya. Ang maliit na buhay na inaakala niyang magiging simbolo ng kanilang wagas na pagmamahalan. Ngunit sa bawat pintig nito, tila naririnig niya ang bawat halakhak ni na Derek at Miranda sa kabilang silid. Ang bawat tawa nila ay tila mga pira-pirasong bubog na pumapasok sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng kusina. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Doon, sa gitna ng kanilang sala, nakita niya sila. Si Derek, ang lalaking pinaglaban niya laban sa sarili niyang ina, ay nakayakap kay Miranda, ang babaeng ipinakilala sa kanya bilang isang malayong pinsan na nangangailangan ng tulong. Derek, ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Lumingon si Derek, ngunit walang bahid ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Clara, nandyan ka pala. Mas mabuti na ring narinig mo para hindi na tayo magsayang ng oras sa pagpapanggap. Ano ito? Derek, buntis ako. Ang anak natin? Ang boses ni Clarissa ay nanginginig, tila isang batang naliligaw sa gitna ng bagyo. Humakbang palapit si Miranda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit at puot. Kinuha niya ang kalderong may kumukulong mantika na iniwan ni Clarissa sa kalan at dinala ito sa sala ng may nakakatakot na kalmado. Anak ninyo? Sa tingin mo ba ay gugustuhin ni Derek na magkaroon ng anak sa isang babaeng kasing boring at kasing tanga mo? Ginagamit ka lang namin, Clara. Ang pirma mo sa insurance, ang titulo ng lupang ipinamana sa'yo ng ama mo, iyon lang ang kailangan namin. Seryoso ka ba, Derek? Lahat ng sinakripisyo ko, ang pamilya ko, iniwan ko ang lahat para sa'yo. Sigaw ni Clarissa, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na tila isang malakas na ulan. Iyon ang pagkakamali mo, Clara, ang sagot ni Derek, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Masyado kang naniwala sa mga fairy tale. Masyado kang nagpakabulag sa pag-ibig na akala mo ay sapat na para mabuhay tayo. Pero sa mundong ito, pera ang nagpapatakbo ng lahat. At ikaw? Ikaw lang ang susi para makuha ko ang buhay na nararapat sa akin. Bago pa man makasigaw muli si Clarissa,
Naramdaman niya ang malamig na sulyap ni Miranda, isang mabilis na galaw, at ang mundo ni Clarissa ay biglang nagliyab. Ang kumukulong mantika ay tumalsik sa kanyang mukha, sa kanyang leeg at sa kanyang mga braso. Hindi siya nakasigaw ng malakas. Ang sakit ay napakatindi, napakabilis, at napakalalim na tila ang kanyang buong sistema ay tumigil sa paghinga. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang balat ay tila tinutunaw ng libu-libong karayom ng apoy. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang huling salita ni Derek bago ito tumalikod kasama si Miranda. Linisin mo ang kalat na yan, Miranda. Siguraduhin mong magmumukha itong aksidente bago dumating ang ambulansya. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, ang huling imaheng nakita ni Clarissa ay ang pelus, na kahon ng relo na tumalsik sa sahig. Isang regalo para sa isang anibersaryong naging libing ng kanyang kaligayahan. Ang kanyang huling iniisip ay hindi ang sakit sa kanyang balat, kundi ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang nawawasak na kamalayan. Hanggang kailan mo ako ginagawang tanga, Derek? O sadyang naging bulag lang ako dahil pinili kong mahalin ang isang demonyong nagsuot ng mukha ng isang anghel? Ang bawat tibok ng makina sa gilid ng kanyang higaan ay tila isang mabagal at malungkot na bilang ng kanyang mga huling sandali ng kapayapaan. Sa loob ng puting silid na amoy gamot at kamatayan, dahan-dahang nagmulat ng mata si Clarissa. Ngunit ang bumati sa kanya ay hindi ang liwanag, kundi ang madilim at mabigat na pakiramdam ng mga bendang nakabalot sa kanyang buong mukha. Tanging isang maliit na puwang sa kanyang mga mata ang natitira, sapat lamang para makita ang malabo at umiikot na paligid. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga labi, ngunit ang bawat bahagyang pagkilos ay tila humihila sa kanyang laman na parang binabakbak ang kanyang balat ng buhay. Ang sakit ay hindi na lamang isang pakiramdam. Ito ay naging isang buhay na nilalang na kumakain sa kanyang bawat hininga. Clarissa, gising ka na ba? Isang malambot at puno ng pag-aalalang boses ang narinig niya. Ang kanyang doktor, si Dr. Aranas. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang mahina at paos na ungol. Dahan-dahang itinaas ni Clarissa ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang sinapupunan, ang kinalalagyan ng kanyang pag-asa, ang tanging dahilan kung bakit niya piniling lumaban sa gitna ng apoy. Sandaling tumahimik ang doktor. Narinig ni Clarissa ang malalim na buntong hininga nito, isang tunog na nagpabagsak sa huling kuta ng kanyang katatagan bago pa man ito magsalita. Clarissa, patawad. Ginawa namin ang lahat. Ngunit ang iyong katawan ay dumanas ng matinding shock. Ang iyong anak, hindi niya kinaya ang pinsalang idinulot ng insidente. Wala na ang bata. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Clarissa ay tila tuluyang gumuho. Wala siyang mailabas na tunog, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa isang tahimik na pagtangis. Ang sakit ng nasunog na balat ay wala sa kalingkingan ng guwang na biglang bumuka sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay ninakawan siya ng kinabukasan, ng pagkatao, at ng huling dahilan para mabuhay sa mundong ito. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang mata, pumasok sa ilalim ng mga benda at humapdi sa kanyang mga sugat. Maya-maya pa, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Ang bawat hakbang ng sapatos sa sahig ay tila isang pamilyar na himig na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay nagdadala ng matinding kilabot. Hon, salamat sa Diyos at gising ka na. Ang boses ni Derek ay puno ng pighati, isang perpektong pagganap para sa mga nurse na nakatingin sa labas ng salamin. Lumapit si Derek sa kanyang higaan, kinuha ang kanyang kamay at hinalikan ito ng may kasamang pekeng hikbi. Sa paningin ng iba, siya ang nagdadalamhating asawa. Ngunit nang yumuko siya para ilapit ang kanyang mukha sa tenga ni Clarissa,
Ang init ng kanyang hininga ay tila lason na pumasok sa kanyang pandinig. Bakit kailangan mo pang magising, Clara? Bulong ni Derek. Ang boses ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng labaha. Akala ko ba ay mahal mo ang anak natin? Bakit hindi ka nalang sumama sa kanya sa hukay? Ngayon, kailangan ko pang magpanggap na malungkot sa harap ng mga pulis dahil sa katangahan mo. Sana ay natuluyan ka na lang para hindi na ako nahihirapang makita ang pangit mong mukha. Nanigas ang buong katawan ni Clarissa. Gusto niyang idilat ng malaki ang kanyang mga mata. Gusto niyang saksakin ang lalaking ito ng sarili niyang mga kamay, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bilanggo ang gawa sa sakit at benda. Humalakhak ng bahagya si Derek, isang tunog na tanging si Clarissa lang ang nakarinig. Bago ito muling tumayo ng tuwid at nagpahid ng peking luha habang lumalabas ng silid. Naiwan si Clarissa sa katahimikan. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito pag-ibig, hindi na rin ito takot. Ito ay isang malamig at matigas na pagnanais na makitang mawasak ang lahat ng binuo ni Derek. Isang anino ang humarang sa liwanag ng pintuan. Hindi ito si Derek, hindi rin ito ang doktor. Isang matangkad na figura ng isang babaeng nakasuot ng itim na tila kanina pa nakamasid sa dilim. Masyado ka nang matagal na nagpakababa, Clarissa. Ang sabi ng isang pamilyar na boses na puno ng awtoridad at nakatagong pighati. Panahon na para bumalik ka sa tunay mong tahanan. Patawad, ma. Patawad dahil hindi ako naniwala sa iyo. Patawad dahil mas pinili ko ang isang huwad na pag-ibig kaysa sa sarili kong dugo. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Clarissa ay tila isang matalim na bubog na bumabaon sa kanyang sariling lalamunan. Sa gitna ng malamig at puting silid ng ospital, ang aninong nakatayo sa pintuan ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang nito ay may kasamang awtoridad, ngunit may kalakip ding bigat ng isang pusong nagdadalamhati, si Doña Victoria Monteclaro, ang babaeng tinalikuran ni Clarissa 5 taon na, ang nakalilipas para sa isang buhay na akala niya ay puno ng kaligayahan kasama si Derek. Ngayong nakatayo ang kanyang ina, sa harap ng kanyang higaan, nakita ni Clarissa ang bakas ng panahon sa mukha nito, ang mga kulubot na dala ng pag-aalala at ang mga matang puno ng luhang pilit na kinikimkim. Hindi nagsalita si Victoria. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang nanginginig na kamay ni Clarissa, ang kamay na punong-puno ng benda at bakas ng sunog. Sa isang sandali ng matinding emosyon, sinubukan ni Clarissa na iangat ang kanyang kamay para gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Ang pagmamano. Kahit hirap na hirap ang kanyang mga kasukasuan, kahit tila hinihiwa ang kanyang balat sa bawat pagkilos, dahan-dahang idiniit ni Clarissa ang kanyang kamay na balot ng puting tela sa noo ng kanyang ina. Isang tahimik na pagsuko. Isang paghingi ng tawad na hindi kailangan ng maraming salita. Naramdaman niya ang init ng balat ni Victoria at ang isang pamilyar na amoy ng sampagita at mamahaling pabango na nagpabalik sa kanya sa mga panahong ligtas pa siya sa loob ng kanilang mansyon. Tama na, anak. Ang basag na boses ni Victoria ang bumasag sa katahimikan. Nandito na si Mama. Hindi ko hahayaang saktan ka pa ng hayop na yon. Umiyak si Clarissa. Isang iyak na walang tunog, ngunit puno ng pait. Ma, wala na ang anak ko. Wala na ang lahat sa akin. Ang mukha ko. Ang dangal ko. Ninakaw ni Derek ang lahat. Huminga ng malalim si Victoria. At ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa isang matinding galit na tila isang nagbabagang apoy. Hindi niya nanakaw ang lahat, Clarissa. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ay isang Monteclaro. At ang mga Monteclaro ay hindi kailanman nagiging biktima ng matagal. Babawiin natin ang lahat ng kinuha niya at higit pa roon. Sandaling tumigil si Victoria
at ang kanyang tinig ay naging mas mababa at puno ng misteryo. Huwag kang mag-alala tungkol kay Miranda. Matagal ko nang kilala ang babaeng iyon. Alam ko kung saan siya nanggaling at alam ko kung ano ang itinatago nila ni Derek. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa sa ilalim ng mga benda. Ano ang ibig mong sabihin, Ma? Kilala mo si Miranda? Hindi sumagot si Victoria sa tanong na yon. Sa halip, hinaplos niya ang ulo ng anak nang may pagmamahal na tila muling binubuo ang mga pira-pirasong piraso ng kaluluwa ni Clarissa. Ang mahalaga ngayon ay makaalis ka sa lugar na ito. Ililipat kita sa isang espesyal na pasilidad sa Switzerland. Doon, hindi ka lang gagaling. Doon, muling itatayo ang iyong mukha, ang iyong katawan, at ang iyong pagkatao. Tumayo ng tuwid si Victoria. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang naghahanda para sa isang digmaan. Tumingin siya sa bintana kung saan makikita ang malawak na hardin ng ospital. Mula sa araw na ito, Clarissa, kalimutan mo na ang pangalang Clara Rosales. Patay na ang babaeng iyon sa gitna ng apoy sa inyong kusina. Ang babalik sa bansang ito ay ang tunay na tagapagmana ng mga Monteclaro. Isang babaeng walang takot at walang awa sa mga nagtaksil sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Clarissa ang kanyang ina, naramdaman niya ang isang bagong uri ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi galing sa pag-ibig, kundi sa isang matinding uhaw para sa katarungan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang nananatiling walang kasagutan. Ano ang lihim na koneksyon ng kanyang ina sa babaeng sumira sa kanyang buhay? Ang bawat haplos ng telang may gamot sa aking hilaw na laman ay tila muling pagbuhos ng kumukulong mantika. Isang walang katapusang siklo ng apoy at hapdi na tila ayaw akong patahimikin. Sa loob ng isang pribadong klinika sa Switzerland, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang sipol ng hangin sa labas at ang ritmong tibok ng mga aparatong medikal, nakahiga si Clarissa. Malayo na siya sa Pilipinas, malayo sa bahay na naging libingan ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang sakit ay tila sumunod sa kanya rito, nakatira sa bawat hibla ng kanyang mga kalamnan. Araw-araw, kailangang linisin ng mga nurse ang kanyang mga sugat. Ang proseso ng debridement, ang pagtanggal ng mga patay na balat para bigyang daan ng bago, ay isang impyernong kailangan niyang tawirin ng paulit-ulit. Habang nararamdaman niya ang kiskis ng gasa sa kanyang muka at braso, pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim, naaalala niya kung paano niya dati maingat na nilalagyan ng lotion ang mga kamay ni Derek pagkatapos nito magtrabaho. Ang irony ay tila isang lason na mas masakit pa sa sugat. Ang mga kamay na dati ay nag-aalaga ay siya palang magiging sanhi ng kanyang paghihirap. Isang hapon, pumasok si Doña Victoria kasama ang isang lalaking naka-Amerikana. Clarissa, ito si Attorney Lucas. Siya ang hahawak ng lahat ng legal na aspeto ng iyong pagbabalik. Ang pagpapakilala ng kanyang ina. Tumango ng bahagya si Attorney Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng profesionalismo, ngunit may bahid din ng matinding simpatiya. Miss Monteclaro, mayroon akong mga dokumentong kailangang ipakita sa iyo. Mukhang hindi lang ang iyong pisikal na kaligtasan ang tinangka ni Derek na kunin. Inilapag ni Attorney Lucas ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng 5 taon ninyong pagsasama, unti-unting nailipat ni Derek ang iyong mga personal na savings sa mga account na nasa ilalim ng pangalan ni Miranda. Noong araw na dinala ka sa ospital, ganap na niyang na-empty ang iyong bank accounts. Ginamit niya ang mga blankong tseke na pinirmahan mo noon bilang tanda ng iyong tiwala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa ilalim ng mga benda ni Clarissa. Naging napakadali para sa kanya, hindi ba? Dahil ibinigay ko sa kanya ang susi ng aking buhay nang walang pag-aalinlangan. Hindi lang yun. Dagdag ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nakakuha kami ng mga ulat mula sa mga dating empleyado sa bahay ninyo. May mga ebidensya kami
na hindi lang ikaw ang biktima ni Derek. May dalawa pang babae bago ka na dumanas din ng misteryosong aksidente pagkatapos nilang mapakasalan siya. Ngunit ang mga pamilya nila ay walang pera at kapangyarihan para lumaban. Ikaw ang naging pinakamalaking huli niya, Clarissa. Ang katotohanan ito ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa apoy sa kanyang dibdib. Ngunit pinalitan ito ng isang matigas na pagnanais para sa katarungan. Ay nang tingnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na roon ang kanyang wedding ring. Inalis na yon ng mga doktor dahil sa pamamaga ng kanyang balat. Sa halip na lungkot, naramdaman niya ang gaan ng loob. Ang mga SEO sa kanyang kamay ay naging mas mahalaga kaysa sa singsing na gawa sa ginto, ngunit puno ng kasinungalingan. Attorney Lucas, gawin ninyo ang lahat. Ang mahinang boses ni Clarissa ay tila may kasamang bakal. Hayaan nating isipin ni Derek na matagumpay siya. Hayaan nating ubusin niya ang perang ninakaw niya. Dahil kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong wala siyang matitirhan kundi ang rehas ng bilangguan. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng operasyon, physical therapy at mental na paghahanda. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Nakatayo ang doktor sa harap ni Clarissa. Hawak ang dulo ng huling benda sa kanyang mukha. Kasama niya si Doña Victoria na mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay tila nagbibigay ng isang banal na liwanag sa loob ng silid. "Ready, Miss Monteclaro?" tanong ng doktor. Tumango si Clarissa. Naririnig niya ang sarili niyang tibok ng puso. Tila isang tambol na nagbabadya ng isang bagong simula. Dahan-dahang inikot ng doktor ang benda. Ang bawat pag-alis ng tela ay tila pagtuklap ng kanyang lumang pagkatao. Nang sa wakas ay malaglag ang huling piraso ng benda, tumahimik ang buong silid. Nabitawan ni Doña Victoria ang kanyang rosaryo. Ang kanyang mga kamay ay napatakip sa kanyang bibig habang dumadaloy ang mga luha. Ang mukha ng kanyang anak ay hindi na ang mukha ni Clara na kilala ng lahat. Sino ang babaeng ito? At nasaan na ang dating Clarissa na marunong pang ngumiti nang walang halong pait? Ang mga salitang ito ay tila isang piping dalangin na umikot sa isipan ni Clarissa habang dahan-dahang iniaabot ng nurse ang isang maliit na salamin. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang bawat daliri ay tila ayaw sumunod sa utos ng kanyang utak. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang mundo ay binuo lamang ng kadiliman ng mga benda at ang amoy ng antiseptiko. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Switzerland, haharapin na niya ang katotohanan. Nang sa wakas ay magtama ang kanyang paningin at ang refleksyon sa salamin, tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi ang Clarissa na iniwan ni Derek sa gitna ng apoy. Ang kanyang bagong muka ay isang obra maestra ng medisina. Makinis ang balat, matangos ang ilong, at may mga matang tila mas lalong nagningning sa gitna ng dusa. Ngunit sa likod ng perpektong anyong yon, nakita ni Clarissa ang isang bagay na hindi kayang ayusin ng anumang operasyon. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng inosenteng pag-ibig. Ang nakikita niya ay ang mga mata ng isang taong nanggaling na sa impyerno at handa nang bumalik doon para maningil. Clarissa, ang mahinang tawag ni Doña Victoria ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Lumapit ang kanyang ina at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Maganda ka, anak, higit pa sa dati. Ngayon, wala nang makikilala sa'yo. Ikaw na ang may hawak ng iyong tadhana." Ibinaba ni Clarissa ang salamin. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol na mesa ay tila isang hudyat ng pagsasara ng isang madilim na kabanata. Hindi siya umiyak. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at tiningnan ito ng diretso. "Hindi sapat ang ganda, ma. Ang kagandahang ito ay magiging lason para sa kanila. Gusto kong matutunan ng lahat kung paano magpatakbo ng ospital
kung paano maging matigas sa negosyo, at kung paano magsalita na tila bawat salita ko ay isang batas na dapat sundin. Sa mga sumunod na buwan, ang klinika ay naging paaralan ni Clarissa. Hindi lamang physical therapy ang kanyang inatupag, kasama si Attorney Lucas at ang mga espesyalistang kinuha ni Doña Victoria. Muling pinag-aralan ni Clarissa ang bawat detalye ng Monteclaro Medical Group. Natutunan niyang itago ang kanyang emosyon sa likod ng isang malamig at matikas na anyo. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay naging matatag at puno ng awtoridad. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento si Attorney Lucas, may iniabot siyang isang tablet kay Clarissa. "Miss Monteclaro, sa tingin ko ay dapat mong makita ito." Sa screen, nakita niya ang isang video mula sa isang social media post sa Pilipinas. Naroon si Derek at Miranda, mukhang masaya at matagumpay. Nakasuot si Miranda ng isang mamahaling kwintas na alam ni Clarissa na pag-aari ng kanyang lola. Ipinagdiriwang nila ang tagumpay ng isang bagong wing sa ospital na ipinangalan sa kanilang dalawa. Ang bawat tawa ni Miranda at ang bawat mapagmataas na sulyap ni Derek ay tila mga bagong sugat na bumubuka sa puso ni Clarissa. Akala nila ay nabaon na ako sa limot. Bulong ni Clarissa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Akala nila ay nagtagumpay na sila sa pagnanakaw ng aking pangalan at ng aking dangal. "Handa ka na bang bumalik?" tanong ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pagsubok. Tumayo si Clarissa. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang bagong muka ay tila isang maskara ng kamatayan para sa kanyang mga kaaway. "Hindi lang ako handang bumalik, Ma. Handa na akong ipakita sa kanila kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng lahat ng bagay na inaakala nilang sa kanila." Habang iniimpake ang kanyang mga gamit para sa paglipad pabalik ng Maynila, isang maliit na sobre ang nakita ni Clarissa sa ilalim ng kanyang unan. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit sa loob ay may isang lumang litrato, isang litrato ni Miranda noong bata pa ito. Kasama ang isang lalaking pamilyar ang mukha sa pamilya Monteclaro. Ang mukhang ito ay hindi natanda ng aking pagkatalo, kundi ang sandatang gagamitin ko para sa inyong pagbagsak. Sa loob ng isang marangyang pribadong sasakyan, habang binabaybay ang maingay at mainit na kalsada ng Maynila, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana si Clarissa. Ang halumigmig ng hangin sa Pilipinas ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng hapdi ng nakaraan. Sa tabi niya, si Doña Victoria ay mahigpit ang hawak sa kanyang kamay, tila ibinibigay ang lahat ng kanyang lakas sa anak na muling sasabak sa gyera. "Sigurado ka na ba rito, Clarissa?" mahinang tanong ni Victoria. "Maaari nating gawin ito ng dahan-dahan. Hindi mo kailangang iharap agad ang iyong sarili sa kanila." Tumingin si Clarissa sa kanyang ina, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang kristal na nagniningning sa gitna ng dilim. "Ma, 5 taon akong nagbulag-bulagan. 1 taon akong nagdusa sa apoy at sa ilalim ng mga kutsilyo. Ngayon ang gabi ng anibersaryo ng aking kamatayan. Walang mas magandang panahon para bumangon kaysa ngayon." Suot ni Clarissa ang isang itim na silk gown na yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad at misteryo. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng matikas at sa kanyang leeg ay nagniningning ang mga brilyante ng pamilya Monteclaro. Wala nang bakas ng simpleng Clara na nakasuot ng duster at amoy sibuyas sa kusina. Ang nakatayo ngayon ay isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Habang papalapit sila sa malaking hotel kung saan ginaganap ang Monteclaro Charity Gala, hinawakan ni Clarissa ang maliit na sobre sa kanyang bag. Ang litratong nakita niya sa Switzerland, ang imahe ni Miranda, kasama ang isang lalaking pamilyar ang mukha. Isang malaking palaisipan na kailangan niyang lutasin habang unti-unti niyang ginigiba ang mundo ng kanyang mga kaaway. Huminto ang sasakyan sa tapat ng red carpet.
Ang tunog ng mga kamera at ang bulong-bulungan ng mga tao sa labas ay tila isang malakas na alon na sumalubong sa kanila. Bago bumaba, kinuha ni Clarissa ang isang pulang lipstick at dahan-dahang pinahiran ang kanyang mga labi. Ang kulay ay kasing pula ng dugo, kasing tapang ng kanyang pagnanasa para sa hustisya. Hindi siya nagsuot ng maskara. Hindi niya itinago ang kanyang mukha. Gusto niyang makita nila ang bawat anggulo ng kanyang kagandahan. Ang kagandahang sila mismo ang gumawa sa pamamagitan ng kanilang kalupitan. Sa loob ng ballroom naroroon si Derek. Nakasuot ito ng isang puting tuxedo, mukhang matagumpay at kagalang-galang habang nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao. Sa tabi nito ay si Miranda na tila isang reyna sa kanyang marangyang gown. Suot pa rin ang kwintas na ninakaw mula sa pamilya Monteclaro. Ladies and gentlemen, ang boses ni Derek ay umalingaw-ngaw sa paligid, puno ng pekeng kababaang loob. Ang gabing ito ay para sa ating lahat, para sa pagpapatuloy ng serbisyo ng Monteclaro Medical Group sa ilalim ng aking pamumuno. Biglang tumahimik ang buong silid nang bumukas ang malaking pinto. Ang bawat pares ng mata ay lumingon sa direksyon ng bagong dating. Ang tunog ng bawat hakbang ng takong ni Clarissa sa makintab na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Dahan-dahan siyang lumakad sa gitna ng ballroom, ang kanyang ulo ay nakataas, at ang bawat kilos ay puno ng kapangyarihan. Napatigil si Derek sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang hawak na baso ng alak ay dahan-dahang nanginig. Tiningnan niya ang babaeng naglalakad palapit sa kanya. Isang babaeng hindi niya kilala ang mukha. Ngunit may mga matang tila nakita na niya sa kanyang mga pinakamadidilim na panaginip. Sino siya? Ang bulong ni Miranda. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at inggit habang nakatingin sa kagandahan ng estranghero. Huminto si Clarissa sa tapat ni Derek. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang masyado ka nang naging komportable sa upuang hindi naman para sa'yo, Derek Rosales. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng malaking ballroom ay tila tumigil, naiwan ang isang nakakapasong katahimikan sa paligid. Bawat paningin ng mga kilalang negosyante at doktor ay nakatutok sa babaeng nasa harap ni Derek. Nagkusot ng noo si Derek. Sinubukan niyang itago ang kaba na biglang gumapang sa kanyang dibdib. Pinilit ibalik ang matikas na ngiti sa kanyang muka. Paumanhin, binibini, nakatanggap ka ba ng imbitasyon? Ito ay isang eksklusibong kaganapan para sa mga pangunahing mamumuhunan ng Monteclaro Medical Group. Lumapit si Miranda, hawak ng mahigpit ang braso ni Derek. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kakaibang halo ng paninibugho at takot. Security! Pakilabasan ng babaeng ito. Nakakaabala siya sa programa. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, isang matandang babae ang pumasok sa bulwagan. Ang kanyang tindig ay sapat na upang patahimikin kahit ang pinakamatapang na tao sa silid, si Doña Victoria. Walang lalapit sa kanya. Ang tinig ng Doña ay umalingaw-ngaw tulad ng isang utos mula sa hukuman. Tumabi siya kay Clarissa at inilibot ang kanyang mapanuring tingin sa paligid, lalo na kina Derek at Miranda. Ipakikilala ko sa inyo ang bagong chairman of the board at pinakamalaking tagapagmana ng Monteclaro Medical Group, si Clarissa Monteclaro. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat na tila apoy sa tuyong damo. Nanlaki ang mga mata ni Derek. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tinitigan niya ng maigi ang babaeng nasa harap niya, ang matangos na ilong, ang makinis na balat, ang matapang na mga labi. Imposible. Nakita niya kung paano sunugin ng mantika ang mukha ni Clara. Nakita niya itong magdusa, nakita niya ang abo. Clara? Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Derek nang halos pabulong, tila isang sumpa na hindi niya gustong sambitin. Isang mapait. Malamig na tawa ang pinakawalan ni Clarissa. Tinitigan niya ang lalaking dating sinamba ng kanyang puso
Ngayon ay nakikita niya lamang bilang isang maliit at nakakaawang nilalang. Hindi ko akalain na makikilala mo pa rin ako sa likod ng bagong mukhang ito, Derek. O baka naman ang konsensya mo ang bumubulong ng pangalan ko. Imposible, sigaw ni Miranda. Tuluyan nang nakalimutan ang kanyang poise. Inabot niya si Clarissa at tinangkang hawakan ang mukha nito. Ngunit mabilis na nahawakan ni Clarissa ang pulso niya. Ang pagkakahawak ay mahigpit, puno ng bakal at pagbabanta. Inilapit ni Clarissa ang kanyang mukha kay Miranda. Ang kanilang mga mata ay nag-usap sa isang lengguwaheng puno ng puot at matagal na itinatagong galit. Mag-iingat ka sa paghawak sa akin, Miranda. Baka matalsikan ka ng mantikang ikaw mismo ang nagpakulo. Binitawan niya ang kamay ni Miranda at itinuon ang atensyon sa buong bulwagan. Mga kaibigan, mamumuhunan at kasamahan sa industriya. Maraming nangyari sa loob ng isang taon. Isang aksidente na kumitil sana sa aking buhay. Ngunit, sa awa ng Diyos at sa husay ng agham, nandito ako. Handa na akong ipagpatuloy ang legacy ng aking ama at ibalik ang dignidad ng aming ospital mula sa mga taong nagsasamantala rito. Isang malakas na palakpak ang sinimulan ni Attorney Lucas mula sa likuran na mabilis na sinundan ng mga opisyalis ng board na matagal nang hindi sang-ayon sa pamumuno ni Derek. Sa gitna ng tagumpay ni Clarissa, pinanood niya kung paano gumuho ang kumpiyansa ni Derek. Nakita niya kung paano tumulo ang pawis sa noo nito, kung paano manginig ang mga kamay nito na pilit nitong itinatago sa loob ng kanyang bulsa. Ito pa lamang ang simula. Naisip niya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Derek. Amoy niya pa rin ang paboritong pabango nito, ngunit ngayon wala na itong dalang tamis, kundi amoy ng nabubulok na tiwala. Pumunta ka bukas sa opisina, Derek. Mag-usap tayo tungkol sa partnership at sa lahat ng mga bagay na nawala sa akin. Bago pa man makasagot si Derek, tumalikod na si Clarissa. Ang kanyang silk gown ay sumunod sa kanya tulad ng isang itim na ulap. Pagdating niya sa lobby ng hotel, nakasalubong niya si Attorney Lucas. Sa kanyang kamay, hawak nito ang isang maliit na folder. Miss Monteclaro, sabi ni Attorney Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Na-trace na po natin ang lalaki sa litratong iniwan sa inyo sa Switzerland. Huminga ng malalim si Clarissa bago kunin ang folder. Sino siya, Lucas? Siya si Enrique Rosales, ang ama ni Derek. At ayon sa aming investigasyon, siya ang lalaking umampon kay Miranda. 20 taon na ang nakalilipas. Ang malamig at makinis na ibabaw ng mahogany desk sa loob ng chairman's office ay tila sumasalamin sa bagong puso ni Clarissa. Matigas, hindi matitinag, at walang puwang para sa awa. Sa labas ng malapad na salamin ng bintana, makikita ang maabong kalangitan ng Maynila. Tila nakikiramay sa nagbabadyang unos na kanyang ihahasik. Bumukas ang mabigat na pinto ng opisina. Pumasok si Derek. Ang kanyang tindig ay pilit na pinatitikas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding pangamba. Iba ang Derek na nakikita ni Clarissa ngayon. Wala na ang lalaking may kumpiyansang kayang utuin ang mundo. Ang kaharap niya ay isang duwag na pilit nagtatago sa likod ng mamahaling suit. Clara, panimula ni Derek, ang boses ay ginawang malambing. Pilit na ginigising ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Babe, alam kong naguguluhan ka. Alam kong marami akong dapat ipaliwanag. Pero maniwala ka, lahat ng nangyari. It was an accident. Miranda acted on her own. Wala akong kinalaman sa mantika. Tinitigan lamang siya ni Clarissa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila mga basag na salamin na dati ay nakasugat sa kanya, ngunit ngayon ay madali na lamang niyang matapakan. Accident? Ang boses ni Clarissa ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya tumayo. Hinayaan niyang maramdaman ni Derek kung sino ang nasa itaas at kung sino ang nasa ibaba. Ang aksidente, Derek,
ay kapag nadulas ka sa banyo. Ang palitan ng gamot ko para magmukha akong baliw, ang limasin ng bank accounts ko, at ang iwan akong nasusunog sa sarili kong kusina. Iyon ay isang planong ginawa ng isang demonyo. At huwag mo akong tatawaging Clara. Para sa'yo, ako si Miss Monteclaro. Napalunok si Derek. Lumapit siya ng ilang hakbang at ipinatong ang mga kamay sa desk, pilit na naghahanap ng koneksyon. Okay, Miss Monteclaro. Ano ang gusto mo? Ipakulong ako? Kung gagawin mo yan, idadamay ko ang reputasyon ng ospital na ito. I will tell the media na ginawa ko yon dahil nambababae ka. Gagawa ako ng kwento. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clarissa. Ito ang kahinaan ni Derek, ang kanyang kayabangan. Hindi kita ipapakulong, Derek. At least, hindi pa ngayon. Kumuha si Clarissa ng isang makapal na folder at inihagis ito sa harap ni Derek. Binabawi ko ang posisyon mo bilang chairman. Simula ngayon, ikaw ay magiging project manager na lamang para sa pagpapatayo ng South Wing Extension. Ako ang may hawak ng budget. Bawat sentimo na ilalabas mo, dadaan sa pirma ko. Kung may mawawalang kahit isang piso, ipapatapon kita sa kulungang hindi kayang bayaran ng kahit na anong pera mo. Nanlaki ang mga mata ni Derek. You're demoting me? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para lumaki ang income ng ospital na ito, ginawa mo para lumaki ang sarili mong bulsa. Pagwawasto ni Clarissa. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinagmasdan ang reaksyon nito. Isang pagkakataon, Derek. Patunayan mong may silbi ka pa. O baka naman gusto mong ipakita ko kay Miranda ang mga lihim na bank account mo sa Cayman Islands, ang mga account na walang pangalan niya. Nakita ni Clarissa kung paano tila tinakasan ng dugo ang mukha ni Derek. Ang takot sa kanyang mga mata ay paboritong panoorin ni Clarissa. Hindi sumagot si Derek. Kinuha nito ang folder ng nanginginig ang mga kamay at mabilis na lumabas ng opisina. Nang sumara ang pinto, dahan-dahang napabuntong hininga si Clarissa. Inabot niya ang likod ng kanyang kanang tainga, kung saan itinago ng mga doktor ang isang maliit na SEO mula sa sunog, ang tanging bakas na pinili niyang itira. Hinaplos niya ito. Ipinaalala nito sa kanya na sa likod ng maskara ng tapang, siya pa rin ang inang nawalan ng anak. Ang pangungulila ay pansamantalang tinakpan ng galit. Ngunit ang sugat ay naroon pa rin, patuloy na nagpapalakas sa kanyang determinasyon. Ang katotohanang inampon ng ama ni Derek, si Miranda, ay nagbigay ng bagong mukha sa kanilang pagtataksil. Hindi lang ito basta kabit. Ito ay isang napakatagal ng sabwatan. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang marangyang kondo, abala si Miranda sa pagtingin sa kanyang mga bagong alahas nang dumating ang isang courier. Isang itim na sobre ang iniabot sa kanya, walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga kopya ng bank transfers. Milyon-milyong piso ang inilipat mula sa pondo ng ospital patungo sa isang offshore account. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay hindi ang halaga, kundi ang pangalan ng nakatanggap. Hindi ito nakapangalan sa kanya. Nakapangalan ito sa isang Andrea Villaflor. Kumunot ang noo ni Miranda. Ang selos at pagdududa ay tila mga uod na unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Sino si Andrea? At bakit may perang ibinibigay si Derek sa babaeng ito? Bumukas ang pinto ng kondo at pumasok si Derek, mukhang pagod at balisa mula sa pakikipagtagpo kay Clarissa. Agad na itinago ni Miranda ang sobre sa ilalim ng mga magazine sa mesa. Kumusta ang pakikipag-usap sa bruhang iyon? Tanong ni Miranda. Sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi tumingin si Derek sa kanya. Dumiretso ito sa bar at nagsalin ng alak. She stripped me of my position. Binigyan niya lang ako ng isang maliit na project. Kailangan nating mag-ingat, Miranda. Hawak niya tayo sa leeg. Ngunit habang nagsasalita si Derek, napansin ni Miranda ang pag-ilaw ng telepono nito na nakapatong sa sofa. Isang mensahe ang pumasok.
Hindi ito nakapangalan, ngunit malinaw ang mga salitang lumabas sa screen bago ito mawala. Miss na kita, Derek. Kailan mo ba iiwan ang babaeng iyan para makasama na natin ang bata? Nanigas ang buong katawan ni Miranda. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang katanungan sa kanyang isipan ay mas nakakasunog pa kaysa sa mantikang ibinuhos niya kay Clarissa. May anak si Derek sa iba? Ang bawat marangyang kagamitan sa loob ng kondo ni na Derek at Miranda ay tila mga piping saksi sa nagbabadyang pagguho ng kanilang samahan. Ang katahimikan pagkatapos mabasa ni Miranda ang mensahe sa telepono ni Derek ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Itinago ang nanginginig na mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang silk na robe. Derek, panimula ni Miranda. Ang boses ay pilit na ginagawang malambing kahit na ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa selos at galit. May problema ba tayo? Parang masyado kang nag-aalala kay Clarissa. Huwag mong sabihing. Nai-intimidate ka sa kanya ngayon dahil sa bago niyang mukha. Lumagok si Derek ng alak bago humarap kay Miranda. Ang kanyang mga mata ay umiiwas, isang senyales na kilalang-kilala ni Miranda. Ang parehong reaksyon ni Derek kapag nagsisinungaling ito kay Clarissa noon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Miranda. Na-stress lang ako dahil kinokontrol niya ang pera. Paano natin itutuloy ang mga plano natin kung lahat ng galaw ko ay binabantayan niya? Mga plano natin o mga plano mo? Malamig na sagot ni Miranda, hindi na napigilan ang pait sa kanyang dila. Kinuha niya ang itim na sobre mula sa ilalim ng mga magazine at inihagis ito sa harap ni Derek. Kumalat ang mga papel na naglalaman ng mga detalye ng bank transfers. Nanlaki ang mga mata ni Derek nang makita ang mga pangalan at numero. Mabilis niyang kinuha ang mga papel. Ang kanyang panga ay nagtagis sa kaba at inis. Saan mo kinuha ito? Hindi yan ang mahalagang tanong, Derek. Ang tanong ay sino si Andrea Villaflor at bakit sa kanya mo ipinapadala ang perang dapat sana ay para sa atin? Sigaw ni Miranda. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagpapanggap. Ang mga luha ng galit ay namuo sa kanyang mga mata. Ginawa ko ang lahat. Sinunog ko ang asawa mo para makuha natin ang lahat ng ito. Tapos malalaman ko na may binubuhay kang ibang pamilya. Inihampas ni Derek ang baso sa mesa. Ang puwersa ng kanyang kamay ay sapat para makapagpalikha ng bitak sa babasaging ibabaw. Tumahimik ka, Miranda. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Si Andrea, ginagamit ko lang siya bilang dummy account para hindi matrace ni Clarissa ang pera natin. Sinungaling. Sumugod si Miranda at pilit na kinuha ang telepono ni Derek sa sofa. Nag-agawan sila sa maliit na aparato. Kung dummy account siya, bakit niya sinasabing miss na niya ang ama ng anak niya? Bakit, Derek? Ilang babae pa ba ang kailangan mong lokohin? Tinulak ni Derek si Miranda ng malakas, naging dahilan upang mapaupo ito sa sahig. Ang maskara ng mapagmahal na kapareha ay tuluyan ng natanggal. Inilantad ang tunay at halimaw na anyo ni Derek. Huwag mo akong diktahan, Miranda. Tandaan mo, wala ka rito kung hindi dahil sa pamilya ko. Kung hindi ka inampon ng tatay ko mula sa basurahan, malamang ay patay ka na sa lansangan. Kaya huwag kang umaktong parang ikaw ang may-ari sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila mga sampal na nagpagising kay Miranda. Ang sikreto ng kanyang pagkatao, ang pagiging ampon ng ama ni Derek, na ginawa siyang parang kapatid bago naging lihim na mangingibig nito, ay ginamit ngayon laban sa kanya bilang isang patunay ng kanyang kawalan ng halaga ng habang nagpapatuloy ang sigawan sa kondo. Sa isang tahimik at eksklusibong restaurant sa kabilang bahagi ng lungsod, kalmadong humihigop ng tsaa si Clarissa. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Attorney Lucas, hawak ang isang maliit na recording device na konektado sa isang app sa kanyang telepono. Ang bog na palihim na inilagay ng tauhan ni Attorney Lucas sa bag ni Derek noong nasa opisina ito ay malinaw
na nagpapasa ng bawat salita, bawat sigaw, at bawat pagtutumbasan ni na Derek at Miranda. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Clarissa. Hindi niya kailangang dumihan ang kanyang mga kamay. Sila na mismo ang gumigiba sa kanilang sariling kastilyo. Ang kasakiman at kawalan ng tiwala ang pinakamatinding lason. Nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa, isang patunay na ang kanyang plano ay tumatakbo ng perpekto. Miss Monteclaro, ani Attorney Lucas, ibinababa ang telepono. Sapat na ba itong ebidensya para sampahan sila ng kaso? Umiling si Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa tasa ng tsa. Hindi pa, Lucas. Kapag kinulong natin sila ngayon, magkakaroon lang sila ng pagkakataong magkaisa laban sa akin. Gusto kong umabot sila sa puntong sila mismo ang magpapatayan para iligtas ang kanilang mga sarili. Biglang nagbago ang reaksyon ni Attorney Lucas. Clarissa, kailangan mong pakinggan ito. May sinabi pa si Derek. Itinapat ni Lucas ang speaker. Ang boses ni Derek mula sa recording ay puno ng desperasyon at banta. Pakinggan mo ako, Miranda. Kapag nalaman ni Clarissa kung sino ang tunay na nag-utos na lagyan ng mantika ang kaldero ng gabing iyon, hindi lang tayong dalawa ang makukulong. Idadamay niya pati si Doña Imelda. Natigilan si Clarissa. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay muntik ng mabitawan. Si Doña Imelda, ang ina ni Derek. Ang biyena na dati ay tinuturing niyang pangalawang ina. Ang babaeng laging nagbibigay ng payo sa kanya kung paano maging mabuting asawa. Ang ibig bang sabihin, ang kanyang biyenan, ang nag-utos ng kanyang pagpatay? Ang malamig na hanging dala ng gabi ay tila walang epekto sa nag-iinit na dugo na dumadaloy sa mga ugat ni Clarissa. Habang pinapakinggan ang pag-uusap mula sa recording device, ang imahe ng isang matandang babaeng laging may suot na perlas at may hawak na rosaryo ay pumasok sa kanyang isipan. Si Doña Imelda. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magluto ng bulalo. Ang babaeng laging nagsasabing ang pasensya ng isang asawa ay ang pundasyon ng pamilya. Paano nagawang itago ng isang ina ang ganoong klaseng kademonyuhan sa likod ng mga matatamis na ngiti? Ipinikit ni Clarissa ang kanyang mga mata. Sa halip na maiyak, isang malamig at matalim na paghinga ang pinakawalan niya. Ang bawat bahagi ng kanyang lumang buhay ay hindi lang isang kasinungalingan. Ito ay isang maingat na binuong bitag. Kinaumagahan, walang abiso o babala. Dumating si Clarissa sa lumang ancestral house ng mga Rosales. Ang bahay ay puno ng mga antique at nagpapakita ng isang pekeng karangyaan, mga bagay na binili gamit ang perang ninakaw mula sa Monteclaro. Nakatayo si Doña Imelda sa hardin, kalmadong nagdidilig ng mga orchids. Nang makita niya si Clarissa, saglit siyang natigilan. Ang hawak na pandilig ay halos manginig bago niya ibinalik ang kanyang pamilyar, mapagkunwaring ngiti. Clarissa, iha, ang laking gulat ko nang makita kita sa balita. Salamat sa Diyos at buhay ka. Ang boses ng matanda ay puno ng tamis. Lumapit ito at inabot ang kanyang mga braso para yumakap. Ngunit hindi gumalaw si Clarissa. Tiningnan niya lamang ang mga kamay ng matanda na may hawak pang gunting para sa mga halaman. Pinagmasdan niya kung paano magaling umarte ang kanyang dating biyenan, isang talento na malinaw na namana ni Derek. Sa halip na sumigaw, ngumiti si Clarissa, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ipinagdasal ba ninyo ako, Mama Imelda? O ipinagdasal ninyo na sana ay hindi na ako nagising para hindi ko na mabawi ang ospital? Ang malamig na tanong ni Clarissa. Bumaba ang mga braso ni Imelda. Ang kanyang mapagkalingang muka ay mabilis na napalitan ng isang matalim at palaban na anyo. Hindi ko alam kung anong lason ang ipinakain sa iyo ng pamilya mo sa Switzerland, Clarissa, pero hindi ako magpapainsulto sa sarili kong bahay. Hindi ako naparito para mang-insulto, sagot ni Clarissa.
Naglalakad palapit sa mga orchids at dahan-dahang hinaplos ang isang bulaklak na kasing pula ng dugo. Naparito ako para magpasalamat. Kung hindi dahil sa utos ninyo kay Miranda, nabuhusan ako ng mantika, hindi ko sana malalaman kung gaano kayo kadesperadong mapabilang sa mga Monteclaro. Namutla si Imelda. Hindi totoo iyan. Wala akong kinalaman sa aksidente mo. Inilabas ni Clarissa ang kanyang telepono at pinatugtog ang recording ni Derek. Ang boses ng kanyang sariling anak ang nagpabagsak sa depensa ng matanda. Tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Imelda at napakapit siya sa bakal na rehas ng hardin. Akala ninyo ay napakatalino ninyo. Nagpatuloy si Clarissa. Bawat salita ay may dalang bigat ng paniningil. Ginamit ninyo ang konsepto ng tiis at utang na loob para ikulong ako sa pagiging asawa ni Derek. Kayo ang nagtanim ng ideya kay Derek na ubusin ang pondo ng ospital. Kayo ang utak, habang si Miranda ang naging aso ninyo. Tumuwid ng tayo si Imelda. Ang kanyang galit ay muling nagliyab. Wala kang alam, Clarissa. Inagaw ng ama mo ang kumpanya na dapat ay sa asawa ko. Kinuha ninyo ang lahat sa amin. Kinuha ko lang kung ano ang nararapat para sa pamilya ko. Ang nararapat sa pamilya ninyo ay mabulok sa lansangan dahil sa inyong kasakiman. Malamig na sagot ni Clarissa. Hindi ko hahayaang maranasan ninyo ang mabilis na kamatayan sa pamamagitan ng batas, Mama Imelda. Ipapakita ko muna sa inyo kung paano masira ng pira-piraso ang pamilyang pinoprotektahan ninyo. Tumalikod si Clarissa at nagsimulang maglakad paalis. Bago tuluyang makalabas ng gate, huminto siya at lumingon. Nga pala, baka gusto ninyong kausapin ang paborito ninyong anak-anakan na si Miranda. Nalaman na niya ang tungkol kay Andrea Villaflor at sa apo ninyo sa labas. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo kayang protektahan ng sarili ninyong pamilya. Kinabukasan, isang balita ang gumimbal kay Derek. Ang kanyang mga lihim na account sa Cayman Islands ay biglang na-freeze dahil sa isang utos mula sa International Court. Wala na siyang pera, wala na siyang posisyon. At nang umuwi siya sa kanyang kondo, nakita niya ang mga damit niya na nakakalat sa labas ng pinto. Sa loob ng ospital, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa opisina ni Clarissa. Si Miranda, magulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng desperasyon. Tutulungan kita, Clarissa, ang bungad ni Miranda. Humihingal. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya laban kay Derek at sa nanay niya, pero sa isang kondisyon. Ang marangyang opisina ni Clarissa ay tila naging isang hukuman at ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay isang presong nakikiusap para sa kanyang buhay. Si Miranda, ang babaeng dating nagsuot ng mga brilyante at may hawak ng kapangyarihan sa pag-aakalang siya ang reyna ng buhay ni Derek, ngayon ay mukhang isang basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Hindi agad nagsalita si Clarissa. Hinayaan niya ang katahimikan na lalong magpabigat sa dibdib ni Miranda. Ito ang parehong katahimikan na naramdaman ni Clarissa nang siya ay nagmamakaawa sa sakit habang nasusunog ang kanyang balat. Isang kondisyon. Ang boses ni Clarissa ay kalmado. Tila pinag-aaralan ang isang maliit na insekto na nakapasok sa kanyang silid. Nasa posisyon ka ba para magbigay ng kondisyon, Miranda? Lumapit si Miranda sa desk. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa gilid nito na tila dito nakasalalay ang kanyang buhay. Alam ko ang lahat, Clarissa. May hawak akong ledger, mga pisikal na libro na itinago ng tatay ni Derek, kung saan nakasulat ang bawat sentimong ninakaw nila mula sa Monteclaro, mula pa noong araw na inagaw nila ang shares. Walang kopya nito sa internet. Walang makakakita nito maliban sa akin. Huminto si Miranda. Sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Ibibigay ko sa iyo ang ledger na yon. Makukulong si Derek, makukulong si Doña Imelda. Bawi mo na ang lahat. Pero
Kailangan mo akong bigyan ng tiket paalis ng bansa at 20 milyong piso para makapagsimula uli. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng lalaking yon at ng nanay niyang mapanghusga. Tiningnan ni Clarissa si Miranda mula ulo hanggang paa. Ay hindi ang pagbibigay ng desisyon, kundi ang pagmamasid sa kung paano madaling nagkakanulo ang mga taong binuo ng kasakiman. Nang makita ni Miranda na wala na siyang mapapala kay Derek, handa siyang ibenta ito. Masyadong mura ang hinihingi mo, Miranda. Malamig na sagot ni Clarissa. Tumayo siya at naglakad papunta sa malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyan sa ibaba. 20 milyon para sa buhay ng aking anak na hindi man lang nakakita ng liwanag? Isang tiket paalis ng bansa bilang kabayaran sa 1 taon kong pagtitiis sa ilalim ng mga kutsilyo at benda? Humarap si Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot na matagal na niyang kinikimkim. Hindi mo naiintindihan, Miranda. Hindi ako nakikipag-deal sa mga demonyong sumira sa akin. Pwede kitang bigyan ng 5 milyon ngayon. At bukas, nasa kulungan ka na rin kasama nila. Wala kang mapapatunayan laban sa akin kung wala ang ledger. Sigaw ni Miranda. Umatras ng isang hakbang na pagtanto na wala siyang kapangyarihan sa silid na ito. Hindi ko kailangan ng ledger mo para ikulong si Derek. Ang sagot ni Clarissa na may halong pangungutya. May pinindot siyang button sa ilalim ng kanyang desk. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Lucas kasama ang 2 pulis. Nanlaki ang mga mata ni Miranda nang mapansin niyang pamilyar ang isa sa mga pulis. Ito ang pulis na inupahan noon ni Derek para gumawa ng peking report tungkol sa aksidente ni Clarissa. Nagsalita na ang mga kasabwat ninyo, Miranda. Malamig na dugtong ni Attorney Lucas. Hawak ang warrant of arrest. Kinasuhan ka ng attempted murder at kasabwat sa large-scale estafa. Nang lapitan siya ng mga pulis para pusasan, nagwala si Miranda, nagsimula siyang sumigaw. Sinusubukang makawala sa mahigpit na hawak ng mga awtoridad. Clarissa, maawa ka. Ginawa ko lang kung ano ang inutos ni Doña Imelda. Kung hindi ko ginawa iyon, ako ang ipapapatay nila. Isa rin akong biktima rito. Habang kinakaladkad si Miranda palabas ng opisina, tinitigan lamang siya ni Clarissa. Walang bakas ng habag sa kanyang bagong mukha. Ang bawat sigaw ni Miranda ay musika sa kanyang pandinig. Ang unang hakbang tungo sa pagtatapos ng kanyang obra maestra. Ngunit ang hindi inaasahan ni Clarissa ay ang mangyayari sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa parehong oras na dinadakip si Miranda, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng ancestral house ng mga Rosales. Nakatanggap ng tawag si Attorney Lucas mula sa kanyang tauhan. Ang mukha ng abogado ay namutla bago ibaling ang tingin kay Clarissa. Clarissa! Si Derek. Pumunta siya sa bahay ni Doña Imelda matapos niyang malaman na ubos na ang kanyang pera at tuluyan na siyang iniwan ni Miranda. Doon, nagkaroon sila ng matinding alitan, isang trahedyang hindi niya inakalang mangyayari, kung saan nasugatan ng malubha ang sarili niyang ina dahil sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Clarissa. Ang planong inaakala niyang kontrolado niya ay biglang naging mas mabilis at mas magulo kaysa sa inaasahan. Napagtanto niya na ang kasakiman ay hindi lang sumisira ng pagkatao, kaya rin itong magdulot ng kapahamakan sa sariling pamilya. At ngayon, si Derek, ang lalaking minsan niyang pinagsilbi, ng buong puso, ay nagbago na ng tuluyan. Parang ibang taong hindi na niya makilala. Ang balita tungkol sa nangyari sa ancestral house ng mga Rosales ay mabilis na kumalat na tila apoy sa isang tuyong kagubatan. Sa isang iglap, ang pangalan ng pamilyang nag-akalang sila ang may kontrol sa lahat ay naging pinakamalaking iskandalo sa bansa. Si Doña Imelda ay isinugod sa mismong ospital na tinangkang agawin ng kanyang pamilya sa Monte Claro Medical Group. Nakatayo si Clarissa sa likod ng malaking salamin ng intensive care unit. Sa loob,
makikita si Doña Imelda nakakabit sa mga makina na tumutulong sa kanyang huminga. Ang bala ay tumama sa malapit sa kanyang puso. Ang babaeng dati ay puno ng pagmamataas at kapangyarihan ngayon ay walang laban. Nabubuhay na lamang sa awa ng mga makinaryang gawa ng pamilyang kanyang tinangkang pabagsakin. Lumapit si Doña Victoria sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init sa malamig na pasilyo ng ospital. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito, mahinang sabi ng ina. Ang sarili niyang anak, paano nagawa ni Derek iyon? Tinitigan ni Clarissa ang naghihingalong katawan ni Imelda. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Sa halip, isang malalim na pagkaunawa ang bumalot sa kanyang puso. Ganyan ang nangyayari, ma. Kapag pinalaki mo ang isang halimaw sa pag-aakalang ikaw ang makokontrol nito. Tinuruan niya si Derek na maging sakim. Ngayon, kinain siya ng sariling halimaw na kanyang nilikha. Sa kabilang dako, sa loob ng presinto, isang lalaking wala sa sarili ang nakaupo sa malamig na sementadong sahig ng selda. Si Derek. Ang kanyang mga damit ay puno ng tuyong dugo ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay blanko. Nakatingin sa kawalan habang pabalik-balik ang pag-ikot ng kanyang isipan sa mga huling salita ni Imelda bago niya kinalabit ang gatilyo. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ko, Derek. Kung alam ko lang na magiging ganito ka kawalang kwenta, sana ay si Miranda na lang ang pinalaki ko. Ang mga salitang iyon ang nagpadilim sa kanyang paningin. Ang lahat ng pagsisikap niyang maging perpektong anak, ang lahat ng pandaraya at pagpatay na ginawa niya para sa pag-aproba nito. Lahat ay walang halaga. Dumating si attorney Lucas sa presinto bilang kinatawan ni Clarissa upang formal na ihain ang patong-patong na kaso, estafa, attempted murder kay Clarissa, at ngayon, frustrated parricide. Nang iharap si Derek kay Attorney Lucas sa interrogation room, tila biglang nagising ang lalaki mula sa kanyang pagkabaliw. Hinampas niya ang mesa ng napakalakas. Ang kanyang panga ay nagtagis sa galit. Nasaan si Clarissa? Nasaan ang asawa ko? Sigaw ni Derek. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Sabihin mo, sa kanyang pumunta rito. Kailangan niya akong ilabas dito. Ako ang asawa niya. Hindi natinag si Attorney Lucas. Sa halip, kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Wala ka ng asawa, Mr. Rosales. Dinala ko rito ang annulment papers. Pirmado na ito ng hukuman base sa psychological incapacity at patong-patong na criminal charges na isinampal laban sa iyo. Wala ka ng karapatan sa buhay niya at wala ka na ring karapatan sa anumang yaman ng Monte Claro. Tiningnan ni Derek ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa buhay na pinangarap niya ay tuluyan ng naputol. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay pumangit. Nawala ang anumang bakas ng kagwapuhan na ginamit niya upang manlinlang. Akin ang ospital na yon. Ako ang nagpalago noon. Sigaw niya, pilit na inaabot ang kwelyo ni Lucas. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga pulis at pinusasan muli. Ang tanging sayo ngayon ay ang rehas ng kulungan, Derek. Malamig na sagot ni Lucas bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Kinabukasan tumayo si Clarissa sa harap ng isang salamin sa kanyang lumang kwarto sa mansyon ng mga Monte Claro. Tiningnan niya ang kanyang bagong mukha. Wala na ang takot. Wala na ang galit. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang nakakabinging kapayapaan. Ngunit bago pa niya tuluyang maisara ang kabanata ng kanyang paghihiganti, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa ospital. Miss Monteclaro, nagising na po si Doña Imelda. Gusto raw po niya kayong makausap bago mangyari ang lahat. Pumasok si Clarissa sa pribadong silid kung saan nakaratay si Doña Imelda. Wala na ang mga ingay ng makina mula sa ICU. Ngayon, ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ng matanda.
Bawat isa ay tila mas hirap kaysa sa nauna. Alam ni Clarissa na ayon sa mga doktor, sandali na lamang ang itatagal ng buhay ni Imelda. Nakatayo si Clarissa sa paanan ng kama. Ang kanyang tindig ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagmamasid lamang. Hindi siya nagsalita. Hinintay niyang manggaling sa matanda ang unang salita. Dahan-dahang iminulat ni Imelda ang kanyang mga mata. Ang dating ningning ng kapangyarihan ay napalitan na ng isang malalim na pagod at pagsisisi. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, isang senyas para lumapit si Clarissa. Naglakad si Clarissa papalapit. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kama, isang paalala na hindi na siya ang dating Clarang madaling makuha ang simpatsya. Clarissa, patawad. Ang boses ni Imelda ay halos hindi na marinig. Isang mahinang bulong na puno ng sakit. Patawad sa lahat. Ako ang may kasalanan kung bakit naging ganito si Derek. Masyado kong itinulak. Masyado kong ginustong maging bahagi ng pamilya ninyo dahil sa inggit. Isang tuyong luha ang gumulong mula sa mata ng matanda. Ang ama mo at ang asawa ko, magkaibigan sila noon, magkasosyo, ngunit ang ama mo ay mas magaling sa negosyo. Ang asawa ko, nalugi. Mula noon, itinanim ko sa isip ni Derek na kailangan nating bawiin kung ano ang sa tingin ko ay para sa atin. Pinalaki ko siya sa galit. Hindi umimik si Clarissa. Hinayaan niyang ilabas ng matanda ang lahat ng lason na matagal na nitong itinatago sa kanyang dibdib. Pero ang anak ko, ang sarili kong anak, ang pumatay sa akin. Patuloy ni Imelda, ang bawat salita ay may kasamang matinding pait. Nagtagumpay ka, Clarissa. Sinira mo kami. Sinira mo ang pamilya ko. Sa wakas, nagsalita si Clarissa. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi rin masaya. Ito ay kalmado, tila isang salaming sumasalamin lamang sa katotohanan. Hindi ako ang sumira sa pamilya ninyo, Doña Imelda. Ang kasakiman ninyo ang gumawa niyan. Pinalaki ninyo si Derek para maging isang sandata. Ngunit nakalimutan ninyong ang sandata ay walang pinipiling biktima. Lumunok si Imelda. Hirap na hirap. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clarissa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Clarissa ang isang bagay na higit pa sa isang kontrabida. Nakita niya ang isang ina na nabigo. May isa akong huling hiling, iha. Bulong ni Imelda. Huwag mong hayaang mabulok si Derek sa kulungan ng mag-isa. Kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya. Kaawaan mo siya. Para na rin sa kaluluwa ng apo mong hindi nabuhay. Ang pagbanggit sa kanyang anak ay tila isang matalim na kutsilyong biglang sumaksak sa puso ni Clarissa. Naramdaman niyang nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Ngunit bago pa man niya masagot ang hiling ni Imelda, dahan-dahang pumikit ang mga mata ng matanda. Ang mahinang paghinga ay tuluyan ng huminto. Ang monitor sa tabi ng kama ay nagpakita ng isang tuwid na linya. Napatitig si Clarissa sa walang buhay na katawan ni Doña Imelda. Walang kasiyahan, walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang nakakabinging katahimikan at ang bigat ng isang huling kahilingan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Clarissa. Nagpunta siya sa kanyang silid-aklatan at kinuha ang isang lumang photo album. Sa loob, nakita niya ang isang litrato. Noong una niyang ipinakilala si Derek sa kanyang mga magulang. Nakangiti silang lahat. Isang pamilyang masaya, isang pamilyang puno ng pag-asa. Saan sila nagkamali? Saan nagsimula ang lamat? Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga papeles sa ospital, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa kulungan, galing ito kay Miranda. Ang sulat ay hindi humihingi ng tawad, ngunit naglalaman ito ng isang katotohanan na hindi pa niya alam. Clarissa, baka gusto mong malaman na hindi lang ikaw ang nagdadalamhati. Oo, buntis ako, anak ni Derek. At dahil sa stress na idinulot ng pagkakakulong ko, nawala rin ang bata.
Pareho tayong mga ina na pinagkaitan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, sulit ba ang paghihiganti mo kung sa huli, tayong mga babae pa rin ang talo? Binitawan ni Clarissa ang sulat. Ang papel ay dahan-dahang lumapag sa sahig. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay tila mas lalong lumalim. Ang mga salita mula sa sulat ni Miranda ay tila mga multo na bumabagabag sa isipan ni Clarissa. Sa loob ng ilang araw, ang pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng isang mabigat na ulap ng pagtatanong. Ang paghihiganti ba ay nagdulot ng katarungan o nagparami lamang ito ng mga biktima? Isang umaga, habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina, nakita niya si Attorney Lucas na naglalakad sa hardin ng ospital. Ang abogado na naging kanyang anino at sandata sa loob ng mahigit 1 taon ay tila may dala ring bigat sa kanyang mga balikat. Pinatawag niya ito sa kanyang opisina. Lucas, kumusta ang kaso ni Derek? Tanong ni Clarissa. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Walang bakas ng dating lamig. Umupo si Lucas sa tapat niya. Nakatakda na ang paglilitis. Malakas ang ebidensya laban sa kanya. Malamang ay habambuhay na pagkabilanggo ang kahaharapin niya. At si Miranda, dahil sa kanyang kooperasyon sa simula, baka mas mababang sentensya ang makuha niya. Tumango si Clarissa. Salamat sa lahat, Lucas. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Isang bihirang nangiti ang sumilay sa labi ng abogado. Trabaho ko lang yon, Clarissa. Ngunit ang totoong tanong ay, kumusta ka na? Ngayong tapos na ang lahat, ano na ang susunod na plano mo? Ang tanong na yon ang nagpagising kay Clarissa sa katotohanang matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang galit. Ngayong wala na ang mga kaaway na kailangan niyang talunin, sino na nga ba siya? Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Clarissa ang kanyang oras sa pamamahala sa Monte Claro Medical Group. Ngunit hindi na ito tulad ng dati na puro numero at kita ang nasa isip niya. Naglakad siya sa mga ward, kinausap ang mga pasyente, nakinig sa mga kwento ng mga doktor at nurse. Nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan kung paano mas makakatulong ang ospital sa mga taong walang kakayahang magbayad. Isang araw, habang nag-iikot sa pediatric ward, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak sa isang sulok. Tinabihan niya ito. Bakit ka umiiyak, iha? Yung nanay ko po kasi, kailangan daw operahan, pero wala po kaming pera. Sagot ng bata. Sa sandaling iyon, ang imahe ng kanyang sariling anak na hindi man lang niya nayakap ay biglang bumalik. Tumingin siya sa mga mata ng bata at sa halip na awa, naramdaman niya ang isang layunin. Kinausap niya ang mga doktor at sinabing sagot na ng ospital ang lahat ng gastusin. Ang ngiti ng pasasalamat sa mukha ng bata ay tila isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na bahagi ng kanyang puso. Kinabukasan, ipinatawag ni Clarissa ang board of directors. Inilatag niya ang isang bagong plano, ang pagtatayo ng Clara's Wing, isang buong palapag ng ospital na nakalaan para sa mga biktima ng domestic abuse at kanilang mga anak. Isang santuwaryo kung saan hindi lang pisikal na sugat ang gagamutin, kundi pati na rin ang mga sugat sa kaluluwa. Sa araw ng paglilitis ni Derek, hindi pumunta si Clarissa. Sa halip, nagtungo siya sa isang maliit na simbahan malapit sa dagat. Doon, sa harap ng altar, ipinagdasal niya hindi lang ang kaluluwa ng kanyang anak, kundi pati na rin ang kaluluwa ng anak ni Miranda. Ipinagdasal niya si Doña Imelda. At higit sa lahat, ipinagdasal niya si Derek na sana, sa gitna ng kanyang pagkabilanggo, ay mahanap nito ang kapatawaran sa kanyang sarili. Nang lumabas siya ng simbahan, naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa dagat na humahaplos sa kanyang bagong mukha. Tumingala siya sa kalangitan. Ang mga ulap ay unti-unting nawawala, nagbibigay daan sa sikat ng araw. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Lucas. Guilty. Life imprisonment. Walang ngiti, walang luha.
Tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Itinago niya ang telepono sa kanyang bag at nagsimulang maglakad sa dalampasigan. Ang bawat yapak niya sa buhangin ay tila nagiiwan ng mga bakas ng kanyang nakaraan, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na karagatan sa kanyang harapan, isang simbolo ng isang bagong simula na walang hangganan. Sa di kalayuan, isang pamilyar na anino ang naghihintay. Si Attorney Lucas, dala ang 2 tasa ng kape. Lumapit ito at iniabot ang isa kay Clarissa. "Tapos na ang lahat," sabi ni Lucas. "Hindi," sagot ni Clarissa. Nakangiti sa unang pagkakataon nang bukal sa kanyang puso. "Ngayon pa lang ako magsisimula." Ang amoy ng sariwang pintura at ang tunog ng masayang tawanan ng mga bata ang bumati kay Clarissa sa araw ng inaugurasyon ng Clara Swing. 1 taon na ang lumipas mula nang mahatulan si Derek. Ang ospital ay hindi na lamang isang gusali ng gamutan. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa. Nakasuot si Clarissa ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay at hinahampas ng banayad na hangin. Ang kanyang bagong muka ay hindi na isang maskara ng paghihiganti, kundi isang salamin ng kapayapaan na kanyang natagpuan. Wala na ang malamig na titig, napalitan na ito ng isang nangiting abot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng programa, lumapit sa kanya ang kanyang ina, si Doña Victoria. Hawak ang isang maliit na bouquet ng puting rosas. "I'm so proud of you, anak. Masigit pa sa inaakala ko. Ang iyong ama, kung nasaan man siya ngayon, ay siguradong nakangiti." Yinakap ni Clarissa ang kanyang ina ng mahigpit. "Ginawa ko ito para sa kanya, ma, at para sa lahat ng mga babaeng dumaan sa pinagdaanan ko." Habang naglalakad sila sa bagong pasilyo, isang pamilyar na mukha ang nakita ni Clarissa. Si Attorney Lucas, nakatayo sa isang sulok, simpleng nakamasid sa kaganapan. Ang kanilang relasyon ay nanatiling propesyonal, ngunit sa likod nito ay may nabuong isang malalim na pagkakaibigan at respeto. Nginitian niya ito, isang tahimik na pasasalamat na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Pumasok si Clarissa sa isang maliit na chapel sa loob ng Clara Swing. Sa gitna nito ay may isang simpleng altar at isang maliit na plaque na nakaukit sa pader. "In loving memory of my angel, who taught me that the deepest wounds can bring forth the greatest strength." Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na marmol ng plaque. Hindi na ito masakit. Ang alaala ng kanyang anak ay hindi na isang sugat, kundi isang inspirasyon. Ito ang nagturo sa kanya kung paano muling magmahal, hindi ng isang lalaki, kundi ng kapwa, at higit sa lahat, ng kanyang sarili. Paglabas niya ng chapel, isang nurse ang lumapit sa kanya. "Ma'am Clarissa, may sulat po para sa inyo. Galing daw po sa Muntinlupa." Alam na niya kung kanino galing iyon. Kinuha niya ang sobre at naglakad papunta sa isang tahimik na hardin sa rooftop ng ospital. Umupo siya sa isang bench at sa ilalim ng papalubog na araw, binuksan niya ang sulat. Ang sulat ay mula kay Derek. Ang sulat kamay nito ay magulo. Tila isinulat ng isang taong wasak na wasak ang pag-iisip. "Clarissa, walang araw na hindi kita naiisip. Dito sa loob ng selda, ang tanging kasama ko ay ang mga multo ng aking mga kasalanan, ang mukha ng nanay ko, ang yak ng mga babaeng niloko ko, at ang mukha mong nasusunog sa aking harapan. Patawad. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa ko, pero gusto ko lang malaman mo na araw-araw, pinagsisisihan ko ang lahat. Hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala sa'yo. Ikaw lang pala ang tanging tunay na yaman na mayroon ako, at itinapon ko yon na parang basura. Sana kung saan ka man ngayon ay masaya ka na. Karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Derek." Tiniklop ni Clarissa ang sulat. Isang huling luha ang gumulong sa kanyang pisngi.
Isang luha hindi ng sakit, kundi ng pagpapalaya. Inilagay niya ang sulat sa kanyang bag at tumingin sa malawak na tanawin ng syudad. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos na. Mula sa abo ng pagtataksil, muling bumangon ang isang babaeng hindi lang buo, kundi mas matatag, mas matalino, at mas mapagmahal. Ang mga SEO sa kanyang katawan at kaluluwa ay mananatili roon, hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi bilang isang mapa ng kanyang pinagdaanan. Isang patunay na kahit ang pinakapira-pirasong mukha ng pag-ibig ay maaaring muling buuin tungo sa isang mas magandang larawan ng pag-asa. 5 taon. 5 taon ang lumipas na tila isang mahabang panaginip. Ang mga bakas ng sakit ay nananatili, ngunit hindi na bilang mga sugat na humahapdi, kundi bilang mga kupas na seo na nagsisilbing paalala ng isang digmaang kanyang napagtagumpayan. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat sa Palawan, kung saan ang bawat umaga ay sinasalubong ng ginintuang yakap ng araw at ang gabi ay hinahatid ng nguyayi ng mga alon, matatatagpuan ang isang maliit na klinika. Ito ang Monte Claro Community Clinic, isang proyekto na personal na pinamahalaan ni Clarissa. Dito, ang mga mangingisda, magsasaka, at kanilang mga pamilya ay nakakatanggap ng libreng serbisyong medikal, isang panata na binuo ni Clarissa mula sa pira-pirasong piraso ng kanyang nakaraan. Nakatayo si Clarissa sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay nakababad sa maligamgam na tubig. Ang kanyang mukha, na minsan ay naging simbolo ng kanyang pagkawasak, ngayon ay nagliliwanag sa ilalim ng papalubog na araw. May isang napakaliit at halos hindi na makitang seo malapit sa kanyang hairline, ang tanging bakas na pinili niyang huwag nang ipagalaw. Mukhang malalim ang iniisip ng bagong bayani ng Palawan. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Clarissa at ngumiti. Si Attorney Lucas, nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon, dala ang 2 bote ng malamig na tubig. Hindi na siya ang striktong abogado na nakilala niya noon. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging isang matalik na kaibigan, isang kasama sa pagbuo ng kanyang mga bagong pangarap. "Lucas, nandito ka na pala," sabi ni Clarissa habang tinatanggap ang bote. "Hindi ka na talaga sanay sa init ng Maynila, ano? Mas gugustuhin ko na ang init dito kaysa sa init ng ulo sa korte." Biro ni Lucas. Umupo sila sa isang malaking driftwood na nakasadsad sa buhanginan. "I just came from Muntinlupa. May pinadalang mensahe si Warden, si Derek. Sumusubok na siyang magturo ng basic literacy sa mga kapwa niya preso." Hindi nagulat si Clarissa. Sa mga liham na ipinapadala sa kanya ni Derek taon-taon, nababasa niya ang unti-unting pagbabago nito. Ang galit ay napalitan ng pagsisisi, at ang pagsisisi ay nagiging isang pagnanais na magkaroon ng kahit maliit na kabuluhan ang kanyang buhay, kahit sa loob pa ng rehas. "Napatawad mo na ba siya?" Mahinang tanong ni Lucas, tila binabasa ang nasa isip niya. Huminga ng malalim si Clarissa. Ang kanyang tingin ay nasa malawak na karagatan. "Oo," sagot niya. "Matagal na. Napatawad ko na si Derek hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Napatawad ko na si Miranda dahil sa huli, pareho kaming naging biktima ng kasakiman. Napatawad ko na si Doña Imelda dahil naiintindihan ko na ngayon ang pait ng isang nabigong ina. At ang pinakamahalaga sa lahat, napatawad ko na ang sarili ko, ang batang Clarissa na nagkamali dahil sa sobrang pagmamahal." Tumingin sa kanya si Lucas nang may paghanga. "You found your peace." Ngumiti si Clarissa, isang nangiting totoo at puno ng liwanag. "Ang kapayapaan ay hindi pala hinahanap, Lucas. Ito ay nililikha mula sa loob." At iyon ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang kwento. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano ka gumanti, kundi sa kung paano ka muling bumuo ng iyong sarili mula sa pagkawasak. Ang pag-ibig sa sarili
ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pundasyon para muli kang makapagmahal ng tama at buo. Tumayo sila at sabay na naglakad pabalik sa klinika habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa kanluran. Iniabot ni Clarissa ang kanyang kamay at walang pag-aalinlangang hinawakan ito ni Lucas. Hindi ito isang engrandeng deklarasyon ng pag-ibig, kundi isang tahimik na pangako ng pagsama sa isang bagong paglalakbay. Sa huling pagkakataon, hinaplos ni Clarissa ang maliit na eseo sa kanyang muka. Dati, ito ay isang marka ng sakit. Ngayon, ito na ang kanyang medalya ng muling pagkabuhay. Ang kanyang muka ay hindi na pira-piraso. Ito ay buo na. At sa bawat piraso nito ay nakaukit ang isang hindi matatawarang aral. Ang pinakamagandang mukha sa mundo ay ang mukha ng pag-asang binuo mula sa luha, pinatibay ng panahon, at pinagliwanag ng pagpapatawad.